Pagkatapos mamili ay umalis na ang mga miyembro ng Mercenary Association sa pinuntahan nila na auction house. Sa loob ng sasakyan ay nagtanong si Captain Xinjian kung gusto ba raw masubukan ni Zhou Fan ang bago nitong sandata at matingnan ang buo nitong kapangyarihan. Nagtanong naman si Zhou Fan kung paano niya nga raw masusubukan ang kapangyarihan ng kanyang bagong espada. Sumagot naman si Xinjian na kailangan nga lang daw ni Zhou Fan na maghanap ng makakalaban. At doon na inaya ni Captain Xinjian si Zhou Fan na makipag-sparring sa kanya. Habang nasa biyahe ay nasasabik na sina Pu Pan at Qiu Feng na makita kung paano maglalaban ang kanilang captain at si Zhou Fan. Binilisan na ni Qiu Feng ang pagpapatakbo upang mabilis na silang makarating sa building ng kanilang Mercenary Association. Noong makarating na ang mga ito ay agad na silang nagpunta sa napakalaking battle arena ng kanilang guild. Agad din na nagpunta sina President Pu Hao at ang iba pang mga executives upang manood sa magiging laban ng dalawa. Sinabi ni President Pu Hao na perpekto nga raw ang pagkakataong ito upang makita na niya ng harapan kung gaano na talaga kalakas si Zhou Fan. Sinabi ng kanang kamay ni Pu Hao na dahil nga raw nagawa na ni Zhou Fan na makapatay ng isang mutated frenzied snow mastiff ay malamang na nasa advanced peak Starfall Warrior na ang lakas nito. Pero mas maganda pa nga rin daw na makita nila ang lakas nito ng sarili nilang mga mata. Sinabi ni Captain Xinjian na sumugod na nga raw sa kanya si Zhou Fan, hahayaan niya nga raw na ito ang gumawa ng unang pag-atake. Kahit pinapauna ni Captain Xinjian si Zhou Fan ay naghanda na rin ito at nagpalabas ng malakas na aura sa kanyang paligid. Naisip ni Zhou Fan na naranasan na niya nga raw noon ang mabigat na aura ng isang warlord, pero mas matindi nga raw sa pakiramdam kapag kalaban na niya ito ng harapan. Nagdesisyon na si Zhou Fan na umatake, maganda nga raw ang pagkakataong ito para malaman niya kung gaano kalaki ang pagitan ng kanyang lakas sa isang warlord. Habang nanunood sa nangyayaring labanan ay sinabi ni Pu Pan na hindi na niya nga raw makita si Zhou Fan nang dahil sa sobrang bilis nito. Sa bilis ni Zhou Fan ay mabilis itong nakaatake at nakapunta sa posisyon ni Xinjian. Kahit malakas ang ginawa niyang pag-atake ay nasangga pa rin ito ng kanyang captain. Dumistansya ng kaunti si Zhou Fan at naghanda ulit sa kanyang sunod na pag-atake. Sa pagkakataong ito ay mas bumilis pa ang pag-atake ni Zhou Fan dahil ginamit na nito ang kanyang skill na Shadow Flash Blade. Nagpakawala ng sunod-sunod na mabibilis na pag-atake si Zhou Fan, pero lahat ng ito ay madali lang nasasangga ni Captain Xinjian. Habang nakikipaglaban ay pinuri ni Captain Xinjian ang bilis na ipinapakita ni Zhou Fan, kaso nga lang daw ay hindi ito uubra sa mga tulad niya na isang warlord. Sa lakas ng pinakawalan na pag-atake ni Captain Xinjian ay tumilapon ng malayo ang ating bida. Mabuti na lang at nakontrol pa rin ito ang kanyang katawan kaya nakalanding siya ng maayos. Sinabi ng nanunood na si Ruji na napakahusay nga raw ni Zhou Fan dahil nagagawa nitong makipagsabayan at tumanggap ng pag-atake mula sa isang novice warlord. Namangha rin si President Pu Hao sa lakas na ipinapakita ni Zhou Fan, kilala nga raw si Xinjian sa angkin nitong lakas pero nagagawa pa rin daw itong sabayan ni Zhou Fan. Sinabi ng kanang kamay ni Pu Hao na napakalakas na nga raw pala ni Zhou Fan, pero hindi pa nga raw nito ipinapalabas ang buong kapangyarihan ng sandata nito. Naisip ni Zhou Fan na napakabigat nga raw ng mga pag-atake ng kanyang captain. Nabawasan pa nga rin daw ang nakasanayan niyang strength stats nang dahil sa pinalitan na niya ang Bone Piercer ng bago niyang sandata na Wind Slasher. Kaya nga raw mas nahihirapan siya ngayon na pantayan ang lakas ng kanyang captain. Naisip din ni Zhou Fan na agility naman daw talaga ang specialty ng kanyang Wind Slasher at hindi strength. Oras na nga raw para subukan niya ang buong kapangyarihan ng sandata niyang ito. Umatake na ulit si Zhou Fan, sa pagkakataong ito ay mas mabilis na siya kaysa sa mga una niyang pag-atake. Noong lumalapit na si Zhou Fan sa kanyang captain ay ini-activate na rin agad nito ang attribute skill ng kanyang Wind Slasher na D-Rank Extreme Dexterity. Nagulat ang mga nanunood noong makita ng mga ito na mas bumilis pa ang pag-atake na ginagawa ni Zhou Fan. Sinabi ni Captain Xinjian na mukhang ginagamit na nga raw ni Zhou Fan ang attribute skill ng bago nitong sandata. Mukhang oras na nga rin daw para mas lalo na siyang magseryoso sa pakikipaglaban niyang ito. Lumiwanag ang sandata ni Captain Xinjian noong maghanda na rin ito ng gagawin niyang pag-atake. Hanggang sa tuluyan na niyang pinakawalan sa papalapit na si Zhou Fan ang ini-activate niyang familiar level D-rank sword skill na Great Sword of Tempest.
Sa lakas ni Captain Xin Jian ay nabasag ng pinakawalan nitong skill ang pag-atake na ginawa ng ating bida. Naisip ni Zhou Fan na halos kasing lakas nga raw ng isang bagyo ang sword skill na ginamit ng kanyang captain. Paano niya nga raw ito lalabanan kung hindi siya makalapit dito? Naisip niya rin na ganoon daw pala ang lakas ng isang novice rank warlord. Higit na mas malakas nga raw ito kung ikukumpara sa isang pseudo-warlord realm. Nakabagsak ulit ng maayos si Zhou Fan pero hindi na niya malaman kung paano niya haharapin ang kanyang captain. Habang nag-iisip pa ng plano si Zhou Fan ay may bigla naman itong natanggap na notification mula sa kanyang War God system. Na-detect nga raw nito na nasa loob siya ng isang mahirap na laban. Nagtanong ang kanyang War God system kung gusto na ba raw niyang gumamit ng 45 stat points para ma-activate na niya ang skill na Floating Steps of Luminosity. Hindi pa rin makapagdesisyon si Zhou Fan dahil napakataas nga raw ng hinihingi nitong 45 stat points. Nagtanong si Zhou Fan kung maaari ba raw siyang tumawad pero wala naman siyang natanggap na tugon mula sa kanyang system. Naisip na lang ni Zhou Fan na hindi na raw muna niya ito i-activate. Kapag ginamit niya nga raw ang halos lahat ng kanyang unassigned stat points ay baka sumakit lang ng sumakit ang kanyang ulo. Saka na niya nga raw ito i-activate kapag nakapag-ipon na siya ng mahigit 70 stat points. Napansin ni Captain Xin Jian na hindi na umaatake si Zhou Fan kaya sinabi niya na itigil na raw nila ito. Pinuri rin ito si Zhou Fan, kung hindi niya nga raw siguro napaakyat sa familiar level ang kanyang ginamit na D-rank skill ay baka hindi niya napaatras si Zhou Fan noong aatakihin na siya nito. Sinabi rin ni Captain Xin Jian na malamang nga raw ay wala na ni kahit isang advanced Starfall warrior ang mananalo ng one-on-one laban kay Zhou Fan. Sumagot naman ang nahihiyang si Zhou Fan na malaki pa rin daw ang kakulangan niya kung ikukumpara sa kanilang captain. Kung naglaban nga raw sila ng totoo, ay baka simula pa lang ay wala na siyang tsansang manalo. Sinabi ni Captain Xin Jian na bago pa nga raw sila mag-umpisa ay inasahan na ng iba ang ganoong resulta. Lalo ng araw at napakalaki ng diferensya ng lakas ng isang Starfall warrior sa tulad niya na isang Starfall warlord. Pinayuhan din ni Captain Xin Jian na ipagpatuloy lang daw ni Zhou Fan ang pagsisikap nito, dahil mukhang hindi na rin daw magtatagal at makakaakyat na rin ito sa warlord realm. Sinabi rin ni Xin Jian na madalas nga raw naroon lang siya sa headquarters dahil kakapromote pa lang daw niya sa pagiging isang warlord. Maaari nga raw siya nitong puntahan para makapag-sparring ulit sila at matulungan niya rin ito na makapag-breakthrough sa Warlord Realm. Nagpasalamat si Zhou Fan kay Captain Xin Jian sa naging laban nila ngayon at sa tulong na inaalok nito. Lumapit naman sina Pu Pan at Qiu Feng para asarin si Zhou Fan. Sinabi ni Pu Pan kay Zhou Fan na nauto nga lang daw ito ng kanilang captain, mukhang hindi naman daw siya nito sinasanay. Sinabi naman ni Qiu Feng na bakit nagpasalamat pa raw si Zhou Fan sa kanilang captain, gayong gusto lang daw itong bulihin ng kanilang captain bago pa man ito maging isang warlord. Sinabi ng kanang kamay ni Pu Hao na isang araw talagang prodigy si Zhou Fan. Sa bilis nga raw ng paglakas nito ay hindi na rin magtatagal at magiging isa na rin itong warlord. Sinabi naman ni President Pu Hao na sa pagbilis nga raw ng paglakas ni Zhou Fan ay pagpabor din sa kanila. Kapag nga raw naging isa na rin itong warlord ay madali na nilang matatalo ang mga walang hiyang angka ng Li family. Kapag sinwerte pa nga raw sila ay baka mapalayas na rin nila ang mga ito sa kanilang lungsod. Sa isang bahagi ng Jining City ay masaya na gumagala ang dalawang magkasintahan. Napahinto ang mga ito sa paglalakad noong makakita sila ng malalaking daga sa isang sulok. Sinabi ng isang lalaki na may posibilidad daw na mutated na ang mga dagang ito dahil hindi na ang mga ito tumatakbo kahit makakita pa sila ng mga tao. Nagulat ang magkasintahan noong bigla na lang lumapit sa kanila ang mga nakita nilang malalaking daga. Nagtataka ang babae kung anong klase raw ng halimaw ang mga ito. Tumakbo ang magkasintahan pero agad din silang naabutan ng mga halimaw. Ang masaya sana ng mga itong paglalakad ng magkasama ay napalitan ng isang nakakalungkot na pangyayari. Sa loob ng secret laboratory ng angka ng Li family ay may nangyayaring problema. Sinabi ng isang nakatalukbong na lalaki na narinig nga raw niya na may mga nakatakas kahapon na mga test subjects. Sumagot naman si Li Zong na wala na nga raw siyang magagawa. Napakarami nga raw laman na test subject ng kanilang laboratory kaya mahirap nga raw nabantayan ang lahat ng mga ito. Sinabi ng lalaking nakatalukbong na malapit na nga raw matapos ang kanilang plano kaya wag nga raw muna ang mga itong gagawa ng gulo.
Kapag nga raw nagtagumpay ang kanilang plano, hindi lang daw magiging pinakamalakas na angkan ang Lee family sa loob ng Jining City, maaari rin daw na makapasok na ang mga ito sa top families ng kanilang buong bansa. Sinabi ni Lee Zhang na kapag nga raw naging isa sila sa mga top starfall families ng kanilang bansa ay magiging sikat na nga raw ang kanilang angkan. Sinabi naman ni Lee Hangwoo na kapag nangyari nga raw yun ay may tsansa na siya na makarating sa legendary warlord realm sa tulong ng kanyang pamilya. Habang nakikipagpulong ang nakatalukbong na lalaki ay may bigla itong napansin. Agad itong umatake sa direksyon kung saan siya may biglang naramdaman. Sa pag-atake niyang ito ay nagtanong din siya kung sino ba raw ang nagtatagong ito. Bago pa man mapuruhan ay agad na umalis ang isang babae sa kanyang pinagtataguan. Agad itong tumalon sa isang bintana upang mabilis siyang makatakas. Medyo matagal na rin pala ang babaeng ito sa loob ng secret laboratory bago pa man ito madiskubre. Nagmamadali na tinawag ng isang lalaki ang kanilang family head na si Lee Zhang. Sinabi nito na mayroon daw silang problema, may nawala nga raw sa kanila na isang piraso ng test data. Nagalit si Lee Zhang at sinabihan ang kanyang mga tauhan na napakawala raw ng mga itong silbi. Bakit nga raw ng mga ito hinayaan na may makapagnakaw ng kanilang test data? Sinabi ng nakatalukbong na lalaki na nalason nga raw niya ang babaeng tumakas noong tinamaan niya ito ng kanyang pag-atake. Malamang nga raw ay hindi pa ito nakakalayo, kaya bilisan na nga raw ng mga ito ang paghabol at hindi raw maaaring malaman ng iba ang kanilang mga pinaplano. Agad na inutusan ni Lee Zhang ang kanyang mga tauhan na gawin daw ng mga ito ang lahat para mahuli nila ang babaeng nagnakaw sa kanila. Wala nga raw siyang pakialam kung patayin nila ito. Ang mahalaga raw ay makuha ng mga ito ang nawawalang test data. Naglalakad sa labas ang ating bida dahil nakatalaga siya ngayon na magpatrol. Naisip ni Zofan na halos araw-araw nga raw siyang nakikipag-sparring sa kanyang captain, at hindi man lang daw ito nagbibigay ng partida sa kanya. Para na nga raw siyang isang alipin dahil matapos niyang makipaglaban ay kailangan naman daw niyang magpatrol sa labas. Naisip ni Zofan na napakarami nga raw insidente ng pagkamatay ang nangyayari nitong mga nagdaang araw. Base nga raw sa mga natagpuang sugat sa mga biktima ay maaaring pinatay ang mga ito ng halimaw. Naisip din ni Zofan na kung talagang mga halimaw nga ang umaatake sa mga biktima, sana nga raw ay isa man lang itong D-rank monster. Matagal-tagal na nga raw siyang walang nakukuhang stat points dahil medyo nag-iingat rin daw siya sa posibleng pag-ambush sa kanya ng mga taga-Lee family. Habang nagpapatrol si Zofan ay bigla itong nakarinig ng mga ungol at kaluskos. Pagkalapit ni Zofan ay nakita nito na nakapalibot ang napakaraming halimaw sa isang babae. Naisip ni Zofan na mabuti nga raw at malapit lang siya doon kaya nakita niya agad ang mga halimaw. Kung nagkataon nga raw ay baka may bago na naman ang mga itong biktima. Tutulungan na sana ni Zofan ang napalibutang babae pero bigla siyang nagulat sa kanyang nasaksihan. Nagpakawala ang napalibutang babae ng malalakas at mabibilis na suntok, lahat ng halimaw na tinamaan ng kamao nito ay agad na namatay. Nagulat si Zofan noong makita nito kung gaano kabilis sumabog ang mga ulo ng mga halimaw nang dahil lang sa tig-iisang suntok ng babae. Napapaisip siya kung isa rin daw ba ito sa mga nagpapatrol na Starfall Warrior. Naisip ni Zofan na napakadahas nga raw ng babae at parang pamilyar din sa kanya ang punching techniques na ginamit nito. Sa estilo nga raw ng pakikipaglaban nito ay masasabi niya na parang hindi naman daw ito isang patrol guard. Naubos ng babae ang pumalibot sa kanyang halimaw, pero unti-unti na itong nahihirapang tumayo at huminga. Habang papikit ang mga mata ng babae ay mukhang namukhaan din ito ang ating bida. Agad na lumapit si Zofan upang puntahan ang nanghihinang babae. Inilagay ni Zofan ang bumagsak na babae sa kanyang kandungan at tinanong niya ito kung ayos lang ba raw ito. Sinabi ng nanghihinang babae na alisin na nga raw siya agad ni Zofan sa lugar na iyon. Bigla namang namula ang ating bida habang iniisip nito kung ito na ba raw ang pinapangarap ng iba na makatagpo ng taong itinadhana para sa kanila. Naisip ito ng ating bida dahil isang araw romantiko na sitwasyon ang pagkakaroon ng isang magandang dalaga sa kanyang mga braso habang nasa ilalim sila ng isang malamlam na liwanag. Napansin ni Zofan na mukhang may lason ang sugat sa katawan ng tinulungan niyang babae. Sinabi ng nanghihinang babae na hinahabol nga raw siya ng mga taga-Lee family pagkatapos niyang madiskubre ang sikreto na itinatago ng mga ito.
Hiniling ng babae na alisin na nga raw siya agad doon ni Zofan bago pa sila maabutan ng mga taong humahabol sa kanya. Nagulat si Zofan noong malaman nito na hinahabol pala ng mga taga-Lee family ang tinulungan niyang babae. Nagtanong din siya sa babae kung maaari ba raw na ipaliwanag pa nito ang ibang detalye. Noong pinaplano na ni Zofan na umalis, ay may mga naglabasan ulit na halimaw at lahat ng ito ay papalapit sa kanya. Nagtaka si Zofan habang tinitingnan nito ang mga lumalapit na halimaw. Nagtataka siya kung bakit ulo ng mga aso ang nakalagay sa katawan ng mga daga. Hindi niya nga raw matukoy kung anong halimaw ang mga ito, wala nga raw siyang alam na ganoong klase ng halimaw. Nagsilapit na ang mga halimaw kay Zofan pero napakadali niya lang ang mga itong pinatay. Gamit ang kanyang perception ay natukoy ni Zofan na mga E-rank monster lamang ang mga halimaw na umaatake sa kanya. Hindi nga raw ang mga ito masyadong malakas kaya nakakapagtaka kung paano ang mga ito nakapasok sa Jinning City. Bakit nga raw nito lang nila nalaman na may mga ganoong halimaw na pala ang naglalagi sa lungsod? Nagtaka si Zofan kung bakit hindi na umaatake sa kanya ang mga lumapit na halimaw. Nagulat na lang siya noong makita nito na nagtutulungan ang mga halimaw para atakihin siya. Mukhang dumaan nga raw ang mga ito sa isang matinding pagsasanay kaya marunong na ang mga itong gumawa ng plano. Naisip ni Zofan na dapat nga raw ay makapagbalik siya ng ilang buhay na halimaw para matingnan ito ng kanilang Mercenary Association's researchers. Habang nakatuon ang pansin ni Zofan sa mga halimaw ay may bigla namang dumating na dalawang lalaki sa kanyang likuran. Sinabi ng isang lalaki na nahuli na nga raw nila ang mga nagnakaw sa kanila. Nakilala naman ng isang lalaki si Zofan, kapag napatay nga raw nila ang dalawang ito ay sigurado na bibigyan sila ng malaking gantimpala ng kanilang family head. Napansin ng nanghihinang babae ang pagdating ng dalawang lalaki kaya agad niya itong ipinalam kay Zofan. Pinakawalan na ng dalawa ang kanilang mga pag-atake pero mabilis lang na nawala si Zofan sa kanilang harapan. Lingid sa kaalaman ng mga ito na noong una pa lang ay alam na ni Zofan ang binabalak nilang pag-atake. Pagkaiwas ni Zofan ay agad rin itong ginantihan ang dalawang lalaki na nagtangka sa kanyang buhay. Sinabi ni Zofan sa bangkay ng dalawa na ilang araw na nga raw siyang nag-iisip kung paano siya gagawa ng gulo laban sa angkan ng Lee family. Hindi niya nga raw akalain na ang mga ito na pala ang kusang lalapit sa kanya. Nakatanggap si Zofan ng notification na makakakuha raw siya ng tig-iisang stat points sa dalawang advanced Starfall warrior na kanyang napatay. Namangha ang babae dahil napatay nga raw ni Zofan ang dalawang advanced Starfall warrior gamit lang ang isang pag-atake. Napapaisip siya kung si Zofan ba raw talaga ito, at kung ganoon nga, bakit nga raw napakabilis nitong lumakas. Nagalit si Zofan noong makita na nito ng buo ang mukha ng babaeng tinulungan niya. Nagtanong siya dito kung ano nga raw ang ginagawa nito doon. Naisip ni Zofan na ilang beses na niya nga raw itong nakasalubong, kaya raw pala parang pamilyar na ito sa kanya. Tatago na sana sina Zofan pero agad naman silang nakita ng ibang mga tauhan ng Lee family. Sinabi ng isang lalaki sa kanyang mga kasamahan na wag nga raw nilang hahayaan na makatakas ang mga hinahabol nilang magnanakaw. Kahit anong araw ang mangyari ay dapat masigurado nila na mapapatay nila ang mga ito. Binuhat na ni Zofan ang nanghihinang babae at isinama na niya ito sa kanyang pagtakas. Hindi niya man daw gusto ang babaeng ito, pero ibang istorya ng araw kung mga taga-Lee family ang tumatarget dito. Naniniwala nga raw siya sa kasabihan na ang kalaban ng kanyang kalaban ay kanya ng kaibigan. Pagkarating ng mga tauhan ng Lee family ay agad ng mga itong napansin ang mga marka ng espada sa mga bangkay ng halimaw at bangkay ng kanilang mga namatay na kasama. Naisip nila na malamang nga raw ay si Zofan ang may kagagawa nito dahil ganoong-ganoon rin daw ang nakita nilang marka sa mga namatay nilang kasamahan sa loob ng Ghost Rain Mountain.